Gusto mo bang maging financially free at mawala ang financial stress? Ang tanong, meron ka bang ginagawa na probably na nagpapahirap sa buhay mo? Kung gusto nyo malaman, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this video na ito. Napakaganda ng episode natin na ito because this video will help us determine kung meron ba tayong mga maling ginagawa sa buhay na ikaw ay guilty. At ito nag-umuubos ng pera. So, ang gagawin po natin ito, parang survey ang style mo to. Survey ang style. So, aalamin po natin kung ano ba yung mga maling ginagawa po natin sa buhay. Okay? So, kung handa na kayo, kumuha kayo sa perasong papel at saka ballpen, I want you to write down and then mag-stick kayo, mag-score kayo. 10 things that we are going to check if you are guilty of doing. That's the reason why kapos parati ang iyong income. Number 1, having too many expenses. Baka dito pa lang guilty ka na agad. Pero wag nating i-deny yung mas malaki yung gastos mo kaysa kita mo. No? Paano malaman? Syempre, bago pag mag-15 at 30, kapos ka na. Diba? And then, ang nangyayari po niyan syempre, ang dami natin mga bills, diba? Meron tayong mortgages, monthly subscription, yun po. So, ito po yung mga bagay na minsan na hindi natin napapansin. Akala lang natin normal. Pero in reality, mas higit na talaga ang gastos mo kaysa sa iyong kinikita. Are you guilty of number 1? O maglagay ka na ng 1 stick. Number 2, ano yung way na pwede natin gumastos na talagang makakaubos ng pera? Spending the money that you don't have. Ang ibig ko po sabihin, bago pa pumasok ang sweldo mo, inutang mo na. Oo. Like for example, nag-cash advance ka or if not man, ginamit mo na yung credit card mo. Ito na nga, reality is this. Pagka guilty ka po dito, mahirapan ka talagang umunlad kasi nga nagiging masyado kang futuristic. Futuristic in the sense, di pa pumapasok ang pera, nagagamit mo na siya. Diba? At minsan, nangyayari naman to. Nangyayari in the sense that pag dumating na yung babayarin, di ba, on that day, biglang nagkaroon ka ng emergency, instead na ibayad mo sa utang mo, sa credit card mo, nagagamit mo na sa emergency mo, di ba? That's number 2. Maglagay kayo ng stick ulit kung guilty kayo ulit. Number 3, kung bakit kapos ang iyong income because you have only one source of income. Sa totoo lang, pag-iisa lang talaga ang source ng income mo. Medyo nanganganib ka na. Nanganganib in the sense, bakit po? Sa totoo lang, according to Ibon Survey Foundation, ang sabi po niyan, ang average income earner dito sa Metro Manila kailangan kumita ng 1,200 pesos per day. More or less 1,200. But reality, you're only making minimum po natin nasa 600 pesos per day. Yun po ang reality. So, talagang kakapusin ka talaga. Kaya kung wala po talaga tayong extra income aside from our current income, medyo kakapusin ka talaga. Guilty ka ba? Number 4, tignan natin kung guilty ka. Ikaw ay marupok. You always give in to temptation. Mas madali ka magpadala sa tukso. Diba? Oh, tukso, lapitan mo ako. Naks naman. Tukso sa mga mga barkada na magwalwal. Di ba? Mga bagong gadget, mga bagong pagkain, mga bagong restaurant, bagong coffee shop. Parang ano yun yung sa sahod natin. Hello, sahod, goodbye. Ang problem kasi gusto natin kasi madalian di ba? Parang yun nga ang tanong, ikaw ba ay mabilis na bumigay sa mga temptation? Guilty ka ba? Ilang score ka na kaya? Nakakailan na? Number 5. 10 to 10, check natin. Guilty ka ba na ikaw ay nangangarap pero wala kang ginagawa? Panay ngawa, walang gawa. Dream but do nothing. Gusto mong yumaman, gusto mong maging successful pero takot ka mag-umpisa. Gusto mong magnegosyo pero takot ka mag-umpisa. Di ba? Ikaw ba ay may ganitong klaseng attitude, di ba? So, importante po talaga, kung gusto nyo talaga makamit ang inyong pangarap, kailangan meron po tayong gawin, di ba? Pero bago tayo magpatuloy, batiin muna natin si Benjamin Base, si Brian Camillo, at the same time, si Esther, Leme Joveliano. Ay, ang haba naman ng name. Okay, thank you very much. Let's go to number 6. Check if you're guilty. That's the reason why you don't have enough money. You're spending time with the wrong people. You're spending time with the negative people. You're spending time with people na mahilig po talagang gumastos. I don't know if you will agree with this statement. Birds of the same feathers become a what?
feather duster. Hindi. Yung parang, you tell me who your friends are and I will tell you who you are. Pagkasama mo, mga, syempre, gastador, ay, naku, magiging gastador ka. Kung kasama mo mahilig gumala, ay, magala ka, di ba? Pero kung kasama mo ay mahilig magnegosyo, mag-invest, ay, magiging negosyante at investor ka. So, yan ha, number 6 na yan. Number 7, check kung ikaw ay guilty also. Procrastinating on opportunities. Oh, mahilig ka sa delay kasi you tend to overthink about things. What if mag-fail? What if malugi ako? What if katatawan itong mangyari sa akin? Kaya nga ang nangyayari, imbis na talaga ikaw ay mag-take ng risk, wala. Diba? Ito na mga friendship. Huwag mo nang palampasin yung mga bagay na makakapagbago sa buhay mo. Take action ka na. Oh, guilty ka pa ba dito? Let's go to number 8. Number 8 kung bakit kinakapos talaga ang ating income. Baka guilty ka rin dito. Letting self-doubt hold you back. Ito yung tinatawag po nating yung you sabotage your own success. In reality, ang pinakaunang kontrabida natin sa ating buhay, hindi yung mga negative na tao na kapaligid po sa atin. Ang pinakaunang kontrabida natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating sarili. Agree? So, imbis na magpatalo ka sa mga negative na iniisip mo, di ba, why don't we learn how to conquer this type of fears? Oo. Kaya tinatanong kita, ikaw ba ay guilty? Ako, wag naman sana 8 na ang score mo. No wonder kaya kinakapos ang iyong kita. Let's go to number 9. Check. Check po natin if you're guilty of this. Settling in your comfort zone. Yes. Yung parang, okay nakita ko eh. Nakaka-survive naman ako. ay nako, ang goal po natin sa buhay, my friendship, is not survival. Ang goal natin is to thrive. You cannot just live in just enough. Bakit pag just enough? Delikado po tayo. Bakit? Oras na may nangyaring emergency, hindi na tayo just enough. Below, mapipilitan na talaga tayong mangutang. Kaya nga, importante po, if you are in your comfort zone right now, challenge yourself. Dapat higitan mo pa kung ano yung gusto mo, yung kinikita mo ngayon. Higitan mo pa yung pamumuhay mo ngayon. Staying in your comfort zone is really dangerous. Why? Because once a disaster happens, an emergency happens, you will not anymore at your comfort zone, but you will go down to your danger zone. And last but not the least, tignan po natin kung ikaw ay guilty kung bakit kapos ang iyong kinikita. Kasi nga, you're ignoring financial education. Parang, ito lang this is between you and me. Parang minsan feeling mo na alam mo na lahat. Pero in reality, ito lang reality. Kung sinabi mong alam mo na lahat, congratulations, you have achieved already what you want in life. Ibig sabihin, you have already achieved your financial target in life. Kasi ang sinabi mo, Chinky, hindi ko pa naman nakakamit ang gusto ko. At the same time, hindi ko pa tinatamaan ang financial target ko. pag ibig sabihin po niyan, pag hindi mo pa tinatamaan ang gusto mo at yung financial target mo, ibig sabihin, kulang pa ang iyong kaalaman. Kasi yung alam mo will be able to help you hit your financial target. Dapat tinatamaan mo na yung target mo. Does it make sense? The mere fact na hindi mo pa tinatamaan ang financial target mo ngayon, ibig sabihin, kulang pa. As a matter of fact, I always tell people, ito lang, sikreto lang natin to sa ating mga followers. Remember this. Ano ang pwedeng magpayaman sa atin? Ang pwedeng magpayaman sa atin ang mga bagay na hindi mo pa alam. Kung yung alam mo lang ang pwedeng magpayaman sa iyo, mayaman ka na ngayon. Pero yung mga hindi mo alam, ibig sabihin, hindi mo pa nagagawa. So ano kailangan? Alamin. Pag nalaman, kikita ka. Kung nalaman, giginhawa ka. Kaya nga again, let us ask ourselves kung bakit ba kapos ang ating income. Ano ba yung reason? Number 1, paki-check lang ulit ang score 1 to 10. Is it because you have too many expenses? Number 2, you're spending money na wala pa. Advance ka mag-isip. Inuutang mo na. Number 3, isa lang ba source of income mo? Number 4, marupok ka. You give into temptation. Number 5, nangangarap ka pero wala kang ginagawa. Number 6, you spend time with the wrong people. Number 7, you procrastinate. Number 8, you doubt yourself. Number 9, you are at your comfort zone. Number 10, you're ignoring financial education. So right now, let me help you to process and evaluate. Pag ang score mo 1 to 2, very good. O, ibig sabihin yan, galing-galing mo. 3 to 5, good. Okay. 6 to 7, not good. 8 to 10, kailangan mo nang magpa-doktor. When you say doctor, find a money doctor. Find someone who can help you with your finances. Ang taas ng score na yan. So again, these are the things most people do daily on a daily basis but they are not aware. That's the reason why they're living medyo in a stressful and financial situation. Kaya nga, ang challenge ko po sa inyo ngayon is this. Kung nagustuhan nyo tong episode na ito, please type the word called gusto in the comment section. And maraming salamat. I hope, ito nga, gusto natin talaga umunlad ang ating buhay. Pero minsan nga, we are not aware of these things. And I hope that this open your mind
clarified you. What are the things that you need to improve in life? So for more information about this, don't forget to subscribe on this channel and also visit my Spotify. Iba, pag nagpunta ka na sa Spotify podcast, para na tayong mag-usap. Oo, parang basta try nyo yung Spotify podcast na Think Positive. It will really change your perspective. Maraming salamat. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.